atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa laser. So, itong laser na ating ginagamit sa clinic para maintindihan ninyo ang napakarami niya hong benefit sa katawan, no? Ang tawag ho dito is ILIB. ILIB. Anong ibig sabihin ho nun? Intravenous laser irradiation of blood, no? Kaya ILIB, no? Isa ho itong therapeutic procedure that involves i-expose ho yung dugo ng pasyente sa ilaw ng laser. At itong technique na to na stimulate yung various physiological responses ng katawan with the aim of improving health outcomes. And ang procedure po typically involves inserting a fiber optic, no? Fiber optic ho yung itutusok sa loob ho ng fiber optic yung needle at magdi-deliver ho ito ng laser light directly touching the bloodstream. Sige, simulan natin kung ano yung mga benepisyo sa ating katawan, no? But before the benefits, yung kaunti hong historical background niya is first developed po ito sa former Soviet Union in the 1980s, and it was originally used to treat cardiovascular diseases. And dati nga po may isang Russian lang po na pumupunta dito sa Pilipinas every 6 months. Ang nakakagamit yung mga may sakit sa puso, yung mga high blood, at ang nakaka-avail lang ho nito is yung mga politiko, matataas na tao. Very limited kasi yung stay niya dito, no? And we are lucky na isa na ho tayo ngayon na meron nito. And ang difference po noon, yung panahon na yun, sa global usage, itong laser na to is more commonly used in Eastern countries like Eastern Europe, Russia, and Asia, where ang alternative and complementary medicine practices more widely, no? And yung yung laser application, yung laser device is then activated and low-level laser light is transmitted through the fiber optic cable to the bloodstream. And the procedure usually lasts between mga 20 to 30 minutes, but depende ho sa color ng laser. So ang improvement ho ngayon, meron ho tayong 3 kulay ng laser. Dati ho pula lang. So red light, blue light, and green light. Ang mechanism of action niya ho, photobiomodulation, wherein yung light interacts with the biological tissues para ho mag-trigger ng beneficial effects. And ang laser light ho, na-absorb ito ng various components ng blood such as hemoglobin and cytochromes, leading to potential outcomes. Nakakatulong ho ito at nakaka-enhance ng cellular respiration, yung paghinga ho ng ating cells. Nakaka-stimulate ho ito ng mitochondria in cells. Nakaka-reduce ng blood viscosity, so meaning napalalabnaw niya ang dugo, improving microcirculation, and nakaka-promote ng better oxygen delivery to tissues. Immune modulation, ayan, may anti-inflammatory ability ito and nakaka-enhance ng ability to fight infection. Ang nagka-fight ng infection sa laser is the blue light. And sa immune system, nakaka-boost yung green light. Pero pagdating ho sa microcirculation, it is the red light. At may antioxidant effect ho ito. So, nakakatulong mag-neutralize ng free radicals and reduce oxidative stress. Okay, punta ho tayo sa benefits ng laser. Nakaka-improve ho, number 1, ng blood circulation.
So, na-enhance ho nito yung microcirculatory vessels. Ibig sabihin, hanggang doon ho sa pinakamaliliit nating ugat, which are critical for delivering oxygen and nutrients to tissues. At better circulation can promote, syempre, health at support sa recovery from mga various diseases. Na-enhance yung microcirculation, nakaka-reduce ng blood viscosity. So, may blood thinner effect ho siya, no? And nakaka-reduce ng blood viscosity and thickness, making it easier sa blood na mag-flow, no? Siyempre ho, pag malapot ang dugo ninyo, mas mabagal ho ang andar niyan. And very beneficial ho ito wherein ang blood flow is compromised, such as yung may mga atherosclerosis, yung may mga bara ho sa ugat, or peripheral artery disease. And sabi nga natin, meron ho siyang anti-inflammatory markers. Yung mga pro-inflammatory cytokines ho natin ay makakatulong mag-manage ang laser, no? Chronic inflammation such as arthritis, chronic pain condition, and pati ho yung mga autoimmune diseases. Pain relief. So, nakaka-stimulate ho ito sa production ng endogenous antioxidant, no? Tulad ho ng superoxide dismutase and glutathione, na nakatutulong ho ito mag-neutralize ng harmful free radical. At ito hong antioxidant boost na to ay nakatutulong sa protection ng ating cells from oxidative stress. Ihubang oxidative stress yan na nagkakos ng aging sa atin, pagtanda, due to free radicals. And nakaka-improve din ho ito ng liver function. So, nakaka-support ho ito ng liver detoxification process. Di ho ba sabi ko sa inyo, yung 11 p.m. hanggang 3 a.m., yan ho ang time for cell repair and cell detoxification. Pag gumamit ho kayo ng laser, mas lalo hong mai-improve ang liver production. Metabolic benefits, nakakatulong ho ito sa level ng ating sugar, sa glucose metabolism. Sa tao hong may mga diabetes or metabolic syndrome, makakatulong ho itong mag-enhance ng insulin sensitivity and nakaka-reduce ng blood sugar level. Ito prevent or mitigate the complications associated with diabetes. Sa lipid profile improvement, nire-reduce nito ang level ng LDL bad cholesterol and triglyceride, magkapatid ho yan na lipid profile, at itinataas ang HDL good cholesterol. So, nababawasan ho yun. So, nalilesen ho yung hypertension related complication tulad ho ng stroke and heart attack. At nakaka-improve ho ito ng mga simptomas sa pasyenteng may chronic heart condition. Nare-reduce ho yung oxidative stress sa ating brain, na i-improve ho ang blood flow to neural tissues. At ito ho could potentially help in managing neurodegenerative condition tulad ho ng mga Alzheimer's disease and Parkinson's disease. So para ho siyang may antibiotic effect, antiviral effect, antifungal effect, and anti-parasite effect. So, daig pa ho yung antibiotic kasi ho ang antibiotic para lamang sa bakterya. Ito ho, bukod sa bakterya, may virus, fungus, and eggs of parasite. And nadidisrupt ho ng laser yung biofilm. Ano ho ba yung biofilm? Protective layer ho ito ng bakterya, making infection more difficult to treat. Itong biofilm na to, pag nasira ng laser, so madali na hong patayin o i-conquer yung bakterya, no? Sabi nga natin, nakakababa ho ito ng sugar kasi ho na-enhance niya ang insulin sensitivity and napopromote ang glucose uptake by cells.
So mas nakakapasok ho siya sa cells and hindi ho masyadong nakakastay sa blood. At syempre ho, ang diabetes lagi hong may komplikasyon, no? So nakaka-prevent ho ito ng mga complication tulad ng neuropathy, retinopathy, nephropathy. Nephropathy, damage sa kidney, retinopathy sa mata, neuropathy sa nerves. And pati ho sa may mga cancer patient, yung mga pasyente hong nagki-chemotherapy, radiation therapy, yan ho, no? So, cognitive function, nai-increase o nai-improve ang cerebral blood flow, no? So, mailalayo ho kayo sa stroke. And sa gastrointestinal, nakaka-reduce ito ng inflammation sa ating gut and na-enhance ang circulation, pati ho sa digestive system. So, nakatutulong ho ito ng malaki, lalo na sa mga may irritable bowel syndrome, tulad ho ng mga Crohn's disease and ulcerative colitis. Sa sports, performance, syempre ho, labi natin increase ATP. So, therefore, mas lalakas ho ang tao. Makakaboost ho ito ng athletic performance. Kasi nai-improve yung oxygen delivery sa muscles. Nababawasan ho yung feeling of fatigue and na-enhance ang recovery. So, at sa kidney function naman ho, nai-improve syempre ang renal blood flow. Nare-reduce ang inflammation ng kidney. Nakaka-aid ho ito sa management ng chronic kidney disease. Sabi ko sa inyo, microcirculation. Ang laman ho ng ating kidney, yung nephrons and glomerulus ho natin sa kidney, which is the basic unit ng kidney. Kasing liliit lang ho yan ng gasinulid para hong yung mga coronary arteries natin sa puso at yung mga ugat ho natin sa brain. Kaya pag circulation ho ang pinag-usapan, ang mga pinakamaliliit na ugat ay nasa brain, causing stroke, sa puso, causing heart attack, and pagkasira ho ng kidney dahil lang po sa CKD or chronic kidney disease. So, nakatutulong ho ito hindi lamang sa atay kung hindi ho sa kidney, pati ho sa hormonal balance. Nakakatulong ho ito mag-balance ng hormone and endocrine system, therefore improving ho yung blood flow sa lahat ho ng endocrine glands natin tulad ng thyroid, yung mga ganun ho, and yung may mga adrenal fatigue, yung may mga menstrual irregularities, hypothyroidism, hyperthyroidism, at sa mga menopausal symptoms, di ho ba? Relief from symptoms tulad ho ng mga hot flashes sa magme-menopause na, yung mood swing, minsan ho depressed, sleep disturbances, hindi ho makatulog. Nakatutulong ho ang laser sa sleeping. Yung may mga chronic fatigue syndrome, nabubuso kasi sabi nga natin yung cellular energy production or ATP. At sa may chronic fatigue syndrome, they often experience multiple symptoms tulad ng pain, cognitive, tissue, and sleep disturbances. May ano rin ho ito, heavy metal chelation. Yun hubang namamagnet niya yung mga heavy metal sa ating katawan tulad ng mercury, lead, arsenic at marami pa hong iba, no? Ang mga heavy metals ho kasi hindi ho yan basta-basta sumasama sa ating ihi at fecal matter unless may chelator ka para i-bind sila. So, ang laser ho ay merong ganyan, no? Sa may mga allergy, nakatutulong ho ito magbawas ng allergic reaction. Yung severity, yung lala, at saka yung frequency. Pati ho sa autoimmune disorder, kasi ho mayroon tong immune modulation. At sabi nga natin, may anti-thrombotic effect. Yung bara ho, nare-reduce ho ang risk ng blood clot. Tulad ho ng mga diniscuss natin sa pulmonary embolism. And magaling din ho ito as antiviral. Tulad ho ng mga hepatitis B and C, herpes simplex, no? May pasyente ho kami dati pa, mga 2016 ata, no? Ang family ho nila may hepatitis B. Siya ho, nagpa-treatment sa amin between 10 to 12 session. Then,
sarili ho niya nagpa-hepatitis profile. Nag-negative po. No? Hindi niya sinabi sa amin na magpapakuha siya ng dugo. But ayun ho, no? So nag-negative na ho siya. So effective ho ito sa may mga viral illness. And yung mga kakalimutin na ho, nakaka-improve ho ito ng memory, cognitive function sa aging individual. Sleep quality, kung kayo ho ay isa sa mga pasyenteng hindi makatulog, patutulugin ho kayo ng laser. Red light ho ang responsible dito. Nakakatulong ho ito sa thyroid by improving blood flow to the thyroid gland and reducing inflammation. So yan po ang health benefits sa atin ng laser, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-prepaid na ho kayo habang naka 20% discount. Kaya ano ho ang kondisyon ninyo sa katawan, may mga bara kayo, sakit sa puso, may CKD kayo. Actually, halos lahat po liver, kidney, oxygenation, whether it is for treatment or preventive side, makatutulong ho ito ng malaki. Kaya ho ang laser natin, isa ho ito sa ginagamit nating blood cleansing or panglinis ng dugo. Isabay nyo na ho sa detoxification program wherein naka buy 2 plus 1 din ho ang detox protocol. No? So, bili kayo ng dalawa, isang blood cleansing, isang detox, then makikita ho ninyo na may free ho kayong vector scan. So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Tanong ni 9707, may ulcer kasi akong di gumagaling at high blood ako. Tapos may acute myocardial infarction pa ako. Gusto ko pong magpa-check up. Okay, so siguro ho yung inyong ulcer, syempre ho pag natatagtag kayo, baka ho nagkasugat uli, no? Kaya masakit ho pagka natatagtag kayo. Ngayon, yung myocardial infarct, atake ho yan sa puso. No, paano nyo naman ho nalaman na merong ganun? Baka ho sa ECG, no? Yung kadidiscuss lang po natin kanina, which is laser, yung red light ho ng ating laser ay makatutulong ng malaki sa ganyan ho, sa heart attack, sa stroke, kasi nga ho nai-improve ang circulation, yung oxygenation, yung atherosclerosis, pati ho ATP na po-promote niya, no? So, syempre ho magsisimula yan sa pagpapa-check up. Then, para ho matulungan namin kayo, anuman ho ang protocol ang ipagawa namin sa inyo, sundin nyo po. Kasi wala hong hindi gumagaling sa amin, basta sinusunod ho ang protocol. Ang hindi ho gumagaling sa amin, yung hindi nagpapagamot. Check up lang, gusto check up, pero hindi naman ho tayo magtatapos sa check up, hindi ho ba? So, kailangan magpagamot kayo. Bali, wala ho ang check up kung hindi kayo magpapagamot. Yung iba ho kasi, they stop from check up. O gagaling ba ho kayo sa check up? Kahit gaano kagaling ang doktor mag-diagnose ng sakit nyo, kung hindi naman ho kayo nang move on para ipagamot yung sakit, wala din po yun, no? So, palista ho kayo ng check-up, then para ho ma-accommodate namin kayo, no? So, tayong oras, mangyari po lamang kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So, Unit 1101, so nasa 11th floor po tayo, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati,